Ang setting ng kwento ay sa hinaharap kung saan ang populasyon ng tao sa mundo ay nabawasan sa mas mababa pa sa 2 milyong tao. Ito ay dahil sa isang nakamamatay na virus na sumiklab sa kasalukuyang siglo. Ang lahat ng mga tao na nakaligtas ay naging bulag. Pagkalipas ng mga siglo, ang ideya ng kakayahang makakita ay naging isang alamat. Ang mga taong nagsasalita tungkol dito ay itinuturing na mga erehe. Nagsimula ang kwento ng pagtipunin ni Baba Voss ang mga mandirigma ng tribong Alkeni. Binigyan sila ng mga sandata at isinuot ang kanilang mga baluti habang sila ay umaawit ng kanilang war cries. Dinala sila ni Baba Voss sa pader ng mga bato na kanilang ginawa noon pa man. Ito ay kung saan sila ay makakakuha ng malinaw na kalamangan laban sa mga umaatake na hukbo. Ito rin ay magsisilbing kanilang unang linya ng depensa. Sinabi ni Baba sa mga sentries na sabihin sa kanya kung ano ang kanilang nasisense. Naramdaman nila kung sino ang mga kalaban at kung saan sila pupunta. Sinabi sa kanya ni Ilun, isang ayura, kung ilan sila. Si Matal, isang presage, ay nakaramdam ng labis na kabangisan sa hangin na pagtanto ni Baba Voss batay sa sinabi nila sa kanya na hindi sila isang raiding party kundi isang hukbo. Pagkatapos ay pinangunahan niya ang kanilang war dance. Nalipat ang eksena kay Magrakin na manganganak na. Tinatanong niya si Paris kung bakit nandoon ang mga witchfinder. Sinabi sa kanya ni Paris na may nagsasabi sa kanya na si Magra and pakay nila sa kabilang banda, si Gatherbacks, ay dinala upang harapin ang Witchfinder General. Siya raw ang nagpadala ng mensahe para pumunta sila at may kilala siyang makakapagsabi kung nasaan si Jerlamarel, ang erehe. Pagkatapos ay sinimulan niyang sabihin sa kanya ang kwento ni Magrakin. Na siya ay dating estranghero na sumapi sa tribong Alkeni matapos mawala sa isang bagyo. 3 buwan na siyang buntis sa panahong iyon. At si Baba Voss, ang pinuno ng nayon, ay pinakasalan siya dahil hindi siya maaaring magkaroon ng sariling niyang anak. Kasabay nito, ipinanganak ni Magrakin ang isang malusog na sanggol, nagbigay si Gatherbacks ng patunay sa Witchfinder General. Isa itong kwintas, isang tanda ng pag-ibig, na isinuot ni Magrakin pagdating niya sa nayon. May pangalan itong Jerlamarel habang binabasa ito ng Witchfinder General. Ipinagpatuloy ni Gatherbacks na kasalukuyang ipinapanganak ni Magrakin ang anak ni Jerlamarel. At kung sasalakayin nila agad, sigurado siyang makukuha nila si Magra, ang bata. Pagkatapos ay sinabi ng Witchfinder General kay Gatherbacks na sabihin sa kanya kung paano pinaplano ng mga taga-nayon na ipagtanggol ang lugar. Sinabi rin ni Gatherbacks sa Witchfinder General na walang ibang daan palabas ng nayon maliban sa landas na papasok. Na ang nayon ay may mga bangin sa lahat ng panig. Pagkatapos ay tinanong ni Magra kung ang kanyang sanggol ay lalaki o babae. Sinabi sa kanya ni Paris na siya ay isang malusog na batang lalaki. At nang malapit nang matapos ni Paris ang paglilinis kay Magra, naramdaman niya ang isa pang maliit na paa. Magkakaanak si Magra ng isa pang sanggol. Si Baba Voss at ang mga mandirigma ay nagbabantay sa mga pader. Habang ang mga witchfinder ay tahimik at maingat na gumagapang ibaba nito. Ang mga mandirigmang Alkeni ay matyagang naghihintay at sinusubukang madama ang lokasyon at distansya ng kanilang mga kaaway nang maramdaman ni Baba Voss na malapit na ang mga kalaban, nagbigay siya ng hudyat. Pagkatapos ay sinimulan ng mga mandirigmang may mga lubid na nakatali sa kanilang mga baywang ang paghagupit ng mga lubid na may mga nakataling bakal sa mga umaakyat na mga mandirigmang kaaway. Nang magbigay ng hudyat si Baba Voss na itigil ang pag-atake, nakakita ng pagkakataon and mga kalaban na maglunsad ng mga lubid na may mga kawit. Ang ilan sa kanila ay matagumpay na nakaakyat, ngunit kalaunan ay nahulog din. Nagawa ng mga kalaban na maglagay ng mga hagdan at marami pa sa kanila ang nakakaakyat sa pader. Nagpatuloy sa pakikipaglaban sa kanila si Baba Voss at ang mga mandirigmang Alkeni. Nang dumating sa oras na tila sila ay masasakop na, inutusan ni Baba Voss ang mga mandirigma na lisanin ang mga pader. Pagkatapos ay pinutol niya ang mga lubid na tanging pumipigil sa mga malalaking bato sa pader. Pagkatapos ay gumulong ang mga malalaking bato sa mga mandirigmang kaaway. Pagkatapos ay sinabi niya sa presage na si Matal at ayura na si Ilon na i-assess ang sitwasyon. Ito ay humantong sa kanyang pagsusuri na ang isang mabigat na bilang ng mga kaaway ay nananatiling malaking banta pa rin. Inutusan niya silang bumalik sa nayon, sa kabilang banda, matagumpay na naipanganak ni Magherakin ang isa pang sanggol. Ito ay isang sanggol na babae.
Pagkatapos ay ibinulong ni Magrakin sa mga sanggol na ang kanilang ama ay si Jerlamarel. Gusto ni Paris na magkwento pa siya tungkol kay Jerlamarel, ngunit sinabi ni Magra ang parehong kwento na sinabi niya noon. Hindi naniniwala si Paris sa kanya, ang mga mandirigmang alkeni ay nagmamartsa na ngayon pabalik sa nayon. Tinanong ng Prestes, Dreamer, si Baba Voss kung bakit kailangan niyang isakripisyo ang pader ng mga bato. Sumagot siya na wala silang pagpipilian dahil kasama ng mga witchfinder ang hukbo ni Reyna si Bethkin. Ang pagbanggit ni Baba Voss sa witchfinders ay nakataranta at nakaalarma kay Dreamer. Wala naming mga mangkukulam sa lugar nila, sabi niya, walang pakialam si Baba Voss sa sinabi ni Dreamer. Sa halip ay inutusan niya ang mga mandirigma na maghanda, pumanhik si Baba Voss sa kanilang kuweba. Pagkatapos ay nakita niya ang mga sanggol sa unang pagkakataon. Hinahaplos niya ang mga sanggol nang magtanong sina Paris at Magra tungkol sa nangyari. Sinabi sa kanila ni Baba Voss na nabigo silang masupil ang lahat ng mga kaaway. Sila ay darating sa lalong madaling panahon upang sakupin sila. Nag-aalala si Magra kung paano sila makakaligtas sa sitwasyon. Si Baba Voss, sa kabila ng mga pangyayari, ay sinabing binyayaan siya ng 2 sanggol at mamahalin niya ang mga ito ng sobra. Biglang may tumawag kay Baba Voss. Ang konseho ay bumoto nang wala siya. Lumabas siya sa kanyang kuweba, hawak ang kanyang palakol. Ang isang pulutong na pinamumunuan ni Dreamer ay nagtipon sa bukana ng kanyang kuweba. Napagpasyahan nila na ang mga witchfinder ay hindi darating kung naniniwala sila na walang mga mangkukulam sa nayon. At kung hindi dumating si Magra sa buhay nila, wala sanang mga witchfinders ang manggugulo sa kanila. Sinabi ni Paris kay Magra na dumating na ang sandali para sabihin sa kanya na may dumating na estranghero at nag-iwan ng mensahe sa kanya. Inaabisuhan siya nito na may ibang daan palabas ng nayon. Hinayaan niyang basahin iyon ni Magra at napagtanto niyang galing ito kay Jerlamarel. Ang mga taga-nayon ay patuloy na nagsisikap na kumbinsihin si Baba Voss na ibigay si Magra at ang mga sanggol sa mga witchfinders. Kumbinsido silang si Magra ang mangkukulam na hinahanap ng mga witchfinders. Hindi sinusuportahan ng Baba Voss ang kanilang mga pananaw, ngunit iginagalang niya ang kanilang boto. Gayunpaman, siya ay nakatuon sa kanyang paninindigan na pahihirapan niya silang kunin si Magra at ang mga sanggol sa kanya. Ang ilan sa kanila ay pumanig kay Baba Voss, ngunit ang karamihan ay laban sa kanya, magkakasubukan and asa na sila nang pigilan sila ni Paris. Sinabi niya sa kanila na susunugin ng mga witchfinders ang nayon, gagahasain ang mga babae at bata, at papatayin silang lahat may makita man silang mangkukulam o wala. Ipinagpatuloy ni Paris na sabihin sa kanila ang tungkol sa kabilang daan palabas ng nayon na hindi alam ng karamihan. Na may ginawang tulay para makatawid sila sa mga bangin. Na kahit na kung walang tulay, ang pagbagsak mula sa bangin ay magiging mas mabuting kamatayan kaysa sa kamay ng mga witchfinders. Dali-dali silang umalis sa nayon at kinuha lamang ang madadala nila. Dalubhasa silang pinangunahan ni Paris sa isang landas. Ilan sa kanila ay nagdududa pa habang naglalakad. Binalaan sila ng ayura na malapit na ang mga kalaban. Sa kalaunan ay natagpuan rin ni Paris ang tulay. Sinimulan niya itong tawirin, dumating ang mga witchfinders sa kanilang nayon, sinuri ni Baba Voss ang tulay at hinayaan si Magra. Ang iba pa na tumawid dito, tinanong ng witchfinder general si Getherbox, ngunit hindi alam ng huli kung ano ang sasabihin. Sinabi lang niya na ang pagpunta sa mga bangin ay mangangahulugan lamang ng tiyak na kamatayan. Hanggang sa narinig ng isa sa mga sentier ng witchfinders ang malayong iyak ng mga sanggol. Dali-dali nilang sinundan ang daan patungo sa tulay. Sa tulong ng mga aso, madaling natunton ng mga witchfinders ang landas na tinatahak ng tribong alkeni. Matagumpay na nakatawid si Paris, habang si Baba Voss ang huling tatawid ay nagsimulang maglakad. Nasundan sila ng mga aso, ngunit nag-atubili ang mga itong umatake. Tahimik nang dumating ang mga witchfinders sa tulay, ngunit narinig ng witchfinder general ang mga umiiyak na sanggol ni Magra. Nalaman ng witchfinder general na may tulay na ginamit ang mga alkeni sa pagtawid sa bangin. Siya ay nag-aalangan na tawirin ito, kaya si Getherbox muna ang ipapatawid niya. Si Getherbox na tumatangging maniwala na may tulay, ay itinulak ng general. Wala siyang ibang mapagpipilian kundi ang tumawid sa tulay dahil papatayin din siya kung hindi siya tatawid. Matagumpay na nakatawid si Baba Voss at agad na pinutol ang isa sa mga lubid na pumipigil sa tulay. Puputulin na sana niya ang isa pang lubid nang tumawag si Getherbox.
Naghintay siya at tinulungan ang taksil upang ligtas na makatawid sa tulay. Pagkatapos ay pinutol niya ang isa pang lubid na naging dahilan upang mahulog ang tulay sa bangin kasama ang ilan sa mga witchfinders. Nabigo ang mga witchfinders na maabutan ang tribo ng mga alkeni. Pagkatapos ay nagpadala ng liham ang Witchfinder General sa reyna na si Sibeth Kin, lumipat ang eksena sa Kin Palace. Ang reyna ay nagsagawa ng isang pagpupulong upang baguhin ang mga utos para sa mga Witchfinder at sa hukbo. Sa halip na hanapin si Jerlamarel, ang bagong utos ay hanapin ang mga anak nito, ang Alkeni Trebe, gayunpaman, ay umabot sa isang bagong mundo. Magpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay kasunod ng patnubay na iniwan ni Jerlamarel. Pagkatapos ay sinabi ni Magra sa tribo ang tungkol kay Jerlamarel. Na minsan ay nakilala niya ito. Sinabi rin niya sa kanila na si Jerlamarel ay mayroong kakayahan na wala sa kanilang lahat, ang kakayahang makakita. At marami sa kanilang paniniwala ay mali at si Jerlamarel lang ang nakakaalam ng katotohanan. Umapela siya sa kanila na maniwala na dadalhin sila ni Jerlamarel sa isang santuaryo. Nagpatuloy sila sa loob ng 30 araw at 30 gabi. Nakasubaybay sa ilog at naglalakad sa tubig upang walang aso na makaamoy at makahanap sa kanila. Iniwan sila ni Jerlamarel ng mga palatandaan at pahiwatig sa mga partikular na lokasyon. Ito ay upang ipaalam sa kanila ang mga tiyak na tagubilin tungkol sa mga posibleng sagabal sa kanilang daraanan. Ang kanilang pagpupursige at pananampalataya sa kalaunan ay nagdala sa kanila sa isang bagong lupain na halos hindi maabot ng sinuman kung saan maaari silang muling magtayo at mamuhay ng payapa. Isang santuaryo. Maraming salamat sa panonood. Paki-like, subscribe at i-click ang notification bell. Hanggang sa susunod na episode.